wish ko lang. Kapag ang mahal sa buhay o di kaya'y malapit na kaibigan ang nakasakit o bumigo sa atin, natural lang na mas apektado tayo at mas mahapde ang sakit na iiwan. Gayon din kung nawalay tayo sa kanila, asahan na mas ramdam natin ang puwang o kawalan. Kaya naman si Nanay Remy, hanap-hanap pa rin ang mga kapatid na higit 3 dekada na niyang hindi nakikita. Pero bukod sa pananabik, nangangamba na rin daw siya sa maaring kinahinatnan ng kanyang pamilya. Ano kaya ang dahilan at tila naputol na ang bigkis na nag-uugnay sa kanilang pamilya? Hindi naman naging sekreto kay Noel ang dahilan kung bakit nawala sa piling niya ang kanyang asawa. Iniwan daw siya nito pati na rin ang kanilang anak dahil malapit na siyang mabulag. At dahil na nga rin sa kalagayan niyang ito, naging malabo na rin ang kinabukasan nilang mag-ama. Sino kaya ang magsisilbing gabay at tanglaw nila? Kumasaydi ko yung, ipampong ko po yung anak ko sa mayaman para mabigyan po siya ng magandang kinabukasan. Pero bakit di mo ginawa? Hindi ko po pala talaga kaya eh. Mamamatay po muna ako siguro bago ako mawali sa anak ko. Magandang hapon po mga kapuso, ito po ang wish ko lang. Tila patalim na ngang sumaksak sa puso ni Noel ang naging desisyon ng kanyang misis nang siya'y iwanan. Pero masisisi ba niya ang asawa, lalo pa tila unti-unting nagkakatotoo ang prediksyon nito na magiging inutil si Noel at pabigat sa iba. Papa, I love you. Natatanging yaman ni Noel sa buhay ang kanyang nag-iisang anak na si Neil. Bulaga. Simula nang iluwal ng araw sa mundo ang kanyang uniko iho, biglang nabago ang kanyang buhay. Nagkaroon siya ng dahilan para maging masaya araw-araw sa kabila ng hirap na pinagdaraanan. Nagkaroon din siya ng inspirasyon na kayanin ang kahit anong trabaho para sa isang anghel na umaasa sa kanya. Huwag ka nang iiyak ka. Papa, I love you. Pero papaano kung itinadhanang maglaho sa kanyang harapan ang kanyang pinakamamahal na anak? Papaano kung tila unti-unting binubura ng isang karamdaman ang maamong mukha na madalas niyang panggigilan? Ipagpasalamat pa rin kaya ni Noel ang pagdating ni Neil sa kanyang buhay? May 8 taon pa lamang ang nakararaan, maihahalin tulad daw noon si Noel sa isang kabayo kung kumayon. Lahat kasi ng pwedeng pagkakitaan, pinapasok niya. Mekaniko, helper, ganyan So po. parang ano kayo, all around kayo? Construction, opo. Lahat po ng trabaho napasukan ko na po eh. Hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang pagkakataon. Nag-cruise ang landas ni Noel at ng babaeng magpapatibok ng kanyang puso. Isang estrangherang naglayas sa kanilang tahanan ang pinatuloy muna ni Noel sa kanilang bahay dahil nahabag siya rito. Nung nag-develop na ako sa kanya, niligawan ko siya. Tapos yun na, sabi ng tinanong ko nanay ko, kung papayag ang nanay ko. Pumayag naman po. Yun, nagsama na po kami nun. Inspirado man si Noel na magbanat ng buto para sa kanyang ina at misis, hindi siya nakaligtas sa magiging biro ng tadhana sa kanya. Unti-unti kasing nagkaroon ng problema ang paningin ni Noel. Ang unang naramdaman niya raw ay pagkahilo. Para ka akong lumalabo na yung... Ito po, nauna yun eh. Nauna, kaliwa. Sabi ko ngayon sa mama ko, "Ma'am, pakitingnan mo nga yung mata ko, ba't para akong malabo? May ano ba, may muta ba o ano?" Ganyan. Sabi niya parang may puti. You know? Anong klaseng puti? Sabi niya parang ano eh. Parang siyang ulap na di mo malaman na parang bulak na pagkanipis-nipis. Sabi niya gano'n. Ngunit binaliwala muna ni Noel ang iniindang sakit sa mata dahil may mas mahalagang magaganap sa kanilang buhay, ang pagdating ng kanilang unang supling na si Neil. Pero imbes na mas umayos ang samahan nilang mag-asawa, mas napadalas ang pag-aaway nila. Yung nawalan po ako ng trabaho,
Lalo po, nalaging po siyang mainit ang ulo, nagiging selosa, ganyan. Kung lumalatay daw ang hagupit ng kapalaran, ang mga sumunod na pangyayari sa kanyang buhay ang pinakamahapdi. Tuluyan ang nilayasan si Noel ng kanyang asawa. Naiwan sa pangangalaga ng ama ang nooy 3 taong gulang pa lamang na si Neil. Pumanaw din ang ina ni Noel, 2 taon na ang nakararaan. Hindi ganun lang mo ba yun? Kung sa kanya napakadaling iwan ng anak, iwan ng anak, ako hindi ko po kaya yun. At ano po mangyari, hindi ko po kaiiwanan ng anak ko. Mamamatay ako, sisiguraduhin ko pong buhay ang anak ko. Nasaan si Mama? Wala na po. Nasaan siya? Namayas na. Lumayas na. Opo. Anong naramdaman mo nung lumayas si Mama? Wala. Sanggol pa lang po ako. Hinahanap mo ba siya? Hindi. Hindi. Ngunit ang pinaka hindi raw matanggap ni Noel sa kanyang sinapit ay ang unti-unting paglaho ng kanyang paningin. Lalo na kung iisipin na may 4 na taong gulang na bata na umaasa sa kanya. Ano nga ba naman daw ang magiging kapalaran ng isang musmos na nasa pangangalaga ng isang bulag? Napakahirap. Dati po, kahit saan ko po gusto pumunta kasama yung anak ko, wala akong kaba na ligtas ang pupuntahan namin. Na meron man delikado dyan, kaya kong iyan ang anak ko. Pero ngayon po, napakahirap na po sa akin. Sa ngayon po, pagdating po ng gabi, ayoko na po lumabas ng bahay. Kasi hindi ko na po nakikita yung dadaanan. Isang mundong literal na walang kulay. Ito ang buhay na inabutan namin nang aming sadyain ang tahanan ni Noel. Nakasusulasok ang amoy dahil may isang hayop na namatay sa paligid na hindi naman malinis ni Noel dahil hindi niya ito makita. Mag-iisang taon na rin silang hindi nakakabayad ng upa sa bahay at 1 taon na rin walang kuryente. Yung kandila na lang po, tuwing magsisindi po ako, kailangan po nakaganon. Kaya kadalasan po nasusunog po yung buko dito. Hindi ko naman po pwedeng ganyan. Kung posporo ang gamit ko, napapaso ako. Maging ang malinis na tubig ay naipagkait na rin ng pagkakataon sa mag-ama. Kaya naman biyayang maituturing nila ang malakas na ulan. Sa ganitong paraan, nakakapag-ipon sila ng tubig para magamit sa kanilang tahanan. Napaka-importante po sa akin ng anak ko. Yun nga po, kasi siya po nakapagbigay ng lakas sa akin eh. Dahil siya po ang inspirasyon ko. Ay, sardina ka na ulamin mo? Ito. Ang kawalan ng paningin ni Noel ay ang kawalan din niya ng kakayanang makapaghanap buhay. Kaya naman ang pagkain sa hapagkainan nagmumula na lamang sa habag ng mga taong nakikisimpatya sa sinapit ng mag-ama. Ito ang hamon sa buhay ni Noel na minsan na niyang naisip sukuan. Hindi niya kasi kayang sikmurain ang daing ng anak sa tuwing umiiyak ito dahil sa matinding gutom. At ang naiisip niyang solusyon ang ipaubaya na lamang sa pangangalaga ng iba ang pinakamamahal na anak. Panahon na pumasok ko yung ipampong ko po yung anak ko sa mayaman para mabigyan po siya ng magandang kinabukasan. Pero bakit di mo ginawa? Hindi ko po pala talaga kaya eh. Mamamatay po muna ako siguro bago ako mawali sa anak ko. Kahit naman po yung anak ko eh, tinanong ko siya eh.
gusto mo na, kasampo na lang kita. Kasi kung papayag siya, talagang susubukan ko rin po eh. Kung kaya ko siyang ibigay eh. Kaso po ayaw po ng anak ko eh. Sabi po ng anak ko sa akin, tanong sa akin, bakit mo ako pamimigay? Pero sa murang edad ni Neil, nakatanim na sa isipan ng bata na sa iisang tao lamang niya ipagkakatiwala ang kanyang buhay. Kumain man o hindi, may silungan man o wala siyang ibang nais makasama kundi ang kanyang Papa Noel. Pag malaki na ako na kaalaga kay Papa kasi love ko siya. Sakit po sa akin kasi tinuturuan ko po siya lumayo sa akin eh. Pero lalo po siyang napamahal sa akin nung sinabi niya sa akin na, Papa, ibaling mabulag ka, wag mo lang pamimigay. Papa, love na love kita. Ako din, love na love ka rin ni Papa. Nagpapakabait ka. Po. Sa aming pagbabalik at sa pinakahuling pagsusuri, aalamin kung ano ang mga natitirang imahe na nakikita ni Noel. Wish ko lang. At mamaya, Sa mahal na mahal ko talaga sila. Kaya nga gusto ko hindi ko ma-express kung paano ko pagsabi sa inyo na talagang gusto kong magkasama-sama tayong lahat kasi wala na si Mama. ang buhay ng mag-amang Noel at Neil ay nakasalalay kung saan man sila dalhin ng agos. At tulad ng maraming araw na dumaan, tanging baon nila ang pag-asang magbabago ang lahat sa takdang panahon. Alam mo ba, Noel, natapos na ang iyong matagal na paghihintay? Anong problema po? Hindi po nakakakita. Alin po ang hindi nakakita? Yung kanan. Yung kaliwa po, nakakakita pa. Kanina lang. Kailan pag alin ang nauna dyan? Ito po. Yung kanan. Ito ang unang pagkakataon na haharap si Noel sa isang espesyalista upang ipasuri ang mata. So, ang problema mo, meron kang katarata. Magkabilang mata. No? So, yung katarata, yan ay tabing doon sa mata. Yung lente ng mata mo na dati malinis, malinaw, lumabo siya. Kaya lang sa edad mo, dapat hindi ka pa magkaroon ng katarata kasi bata ka pa eh. So may pinagmulan yan, no? Pwedeng pinanganak ka na merong binhi ng katarata yan. Tapos lumaki siya habang lumalaki ka. Tahimik na nakinig si Noel sa mga sinasabi ni Do. Habang nakakaninag pa po yung mata ko, iniinggay ko pa po yung maano po yung itsura niya. Para kung sakaling hindi na po ako makakita, at least po, nakalarawan pa rin po yung huling itsura niya na tanda ko nakita ko. At sa pinakahuling pagsusuri, aalamin kung ano ang mga natitirang imahe na nakikita ni Noel. Wish ko lang. Merong pwedeng gawin o operahan. So meron kang tsansang makakita. Dinala ka dito para ikaw ay magamot. So sila daw ang bahala sa'yo. Pwede kang ma-opera. Tutulungan kanila. Ilang araw na pagpunta namin Salamat sa inyo. Ulit. Kasi ngalaga po ng pagbibigay ko ng halaga sa kinabukasan ng anak ko. Ng buhay. Gusto po kasi may bigay sa kanya yung mga buhay na hindi ko naranasan. Ayoko kung danasin yung ihirap na dinanas. Isang magandang musika para kay Noel ang kanyang narinig. Buong buhay ni Noel, hindi niya inakalang may makakapitan pa siya. Ang pangako ko sila na dahil po
gagawin ng lahat ng Papa para may matapos ka ng pag-aaral, malagay ka sa maayos, hindi ka pababayaan ni Papa. Pero bago sumalang si Noel sa operasyon, inihanda na rin namin ang mga regalong magpapabago ng guhit ng kanilang kapalaran. Kung nooy nangangapa sa dilim ang mag-ama kung saan kukuha ng kakainin sa isang maghapon, iba na ang kwento ngayon. Dahil una sa aming regalo, ang negosyong pagkakaabala ni Noel sa oras na manumbalik ang kanyang paningin. Tatay Noel, simula sa araw na to, meron ka ng isang bagong negosyo mula sa Metro Food Cart, isang street balls pangkubuhayang package. Sana ito na ang simula ng pagbabagong buhay kasama ng iyong anak. Dagdagan pa natin yan ng mga frozen meat product na may kasama na ring chest freezer. Plus, sangkatutak ng mga grocery item. Mga laruan at damit para kay Neil. At kung napapansin ninyong halos kompleto na ang laman ng bahay na ito, para ito sa mga bagong residente na malapit nang lumipat dito. Welcome, Noel at Neil, sa inyong bagong tahanan. Kami na rin ang umareglo ng 3 buwang upa rito para hindi na kayo mamroblema. Bagamat hirap siyang maaninag ang laman ng bahay, batid niyang napapaligiran siya ng mga bagay na makakatulong ng malaki sa kanilang mag-ama. Kasi po, simulan po magbabago ng buhay namin. Hindi na po kami titira sa madilim. Tumutulo pong bahay. Kasi po, hindi ko na po inaasang magkakagalito pa kami. Bakit po? Wala na po talaga eh. Wala na po akong alam eh. Kaya, laki pong pasasalamat ko sa taong nagpaalam po sa inyo kung ano pong kalagayan namin para makaabot po sa inyo ang kalagayan namin mag-ama. Sa madalas na paglalakad ng mag-ama sa lansangan, isang social worker pala ang palaging nakakapansin sa kanila. At ngayon, narito siya para iparating ang pag-alalay at pagbabantay na ibabahagi niya sa mag-ama para naman mas matutukan ang kanilang kabuhayan. Maanuhan kayo ng GMA at ang wish ko na. Po eh. Sana pagyamanin ninyo ang pinagkaroon sa inyo. Huwag po kayo mag-alala. Sisinupin ko po hanggang sa makatapos po yung pag-aaral. Parang Sabihin mo, magpapasalamat po ako. Sige na. Saving ka po tsaka po sa staff ng wish ko lang. Tingnan mo ko sa mata. Salamat dahil inalaga mo po ako. Matapos ang napakahabang panahon, nagawang ngumiti muli ni Noel. Marami pong salamat sa inyo na binigay niyo pong regalo sa amin para po may pagkunan kami ng kabubuhay sa araw-araw. Marami pong salamat sa inyo. Sa ngalan po ng Dr. Yanez Colleges Incorporated, malugod po naming inihahandog sa inyo ang isang full scholarship mula sa preschool hanggang sa college upang makatulong sa pag-aaral ninyo. Neil. Ngayon pa lamang, nahuhubog na ang magandang kinabukasan ni Neil. Isang bagay na labis na nakapagpanatag ng loob ng kanyang ama. Ako mo rin kay Papa ha. Mag-aaral mabuti ha. Huwag mong pababayaan yung pag-aaral mo ha. Pag laki ko, gusto ko pang magdoktor para ako na lang gagamot kay Papa. Salamat. Matagal-tagal ding nabalot sa kadiliman ang buhay ni Noel. Pero dahil may isang musmos na umaasa sa kanya, pinilit niyang panatilihin ang pag-asa
at magsilbing tanglaw para sa anak niya. Tuluyan ng huhupa ang hating gabing tila walang hanggan. Sa aming pagbabalik, Sa mahal na mahal ko talaga sila. Kaya nga gusto ko, hindi ko ma-express kung paano ko pagsabi sa inyo na talagang gusto kong magkasama-sama tayong lahat kasi wala na si Mama. 1978 pa nang huling makita ni Nanay Remy ang mga kapatid na sina Beverly, Tita at Shirley. Lumabas kasi siya sa Maynila para maghanap ng trabaho, habang ang tatlo naman ay naiwan sa Masbate. Pero mula nang siya'y umalis, wala na siyang natanggap na balita mula sa kanila, kahit ilang beses pa siyang nagpadala ng sulat. May nangyari kayang masama sa kanyang pamilya o masama lang ang loob nila kay Nanay Remy? Pagbilang ko ng 10, nakatago na kayo. Isa. Ang buhay daw ay isang laro na sumusubok sa ating kakayahan, diskarte at katatagan bilang tao. At sa larong ito, sa ating mga kamay nakasalalay ang ating ikapapanalo o ikatatalo. Subalit, paano kung ang kapalaran na ang kusang magdikta ng ating kahihinatnan? Isusuko ba natin ang laban? Siyam. 10. Maagang naging mapaglaro ang tadhana sa buhay noon ng magkakapatid na Beverly, Remy, Tita at Shirley. Larawan sila noon ng isang payat ngunit masayang pamilya. Subalit maagang binawi ng langit ang haligi ng tahanan, kaya napilitan ng kanilang ina na itaguyod sila ng nag-iisa. Ang hilig nilang laro na tagu-taguan ay biglang nahinto dahil nagkahiwa-hiwalay sila ng landas. At ang hudyat nito ay ang pag-alis noon ni Remy. Dito sa Claveria, Masbate namin nakilala ang panganay sa 4 na magkakapatid na si Aling Beverly. Sa kasalukuyay, aktibo siyang naglilingkod sa kanilang barangay. Tulad daw ng kanyang nasirang ama, naging misyonan niya ang pagtulong sa kapwa. Halimbawa sa may mga patay o kung ano, kahit kami nga wala, nagpupursiging makabigay ng kahit kunti. Batid ni Nanay Beverly ang hirap na dinaranas ng kanyang mga kababayan dahil minsan na rin niya itong naranasan. Ang tatay ko ay mananahi lang. Tapos binawian siya agad ng ng buhay. Kaya ang nanay ko ang nagpursiging sa amin, siya ang lahat na gumagawa bilang isang nanay at tatay. Hanggang sa, kaya nga nakapag-asawa akong, nakapag-asawa akong maaga para mabawas-bawasan naman ang ng nanay ko. Naging maayos naman ang takbo ng kanyang buhay sa piling ng asawa. Kahit papano'y naigapang nila ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Pero ngayon, byuda na rin si Aling Beverly. Kaya naman itinutuon na lamang niya ang oras sa pag-aalaga sa mga anak at apo. Wala na ang maliksing pangangatawan. Lumipas na ang mga panahong kaya niyang makipaghabulan sa mga nakababatang kapatid. Bagkus, tila nahabol na siya ng panahon, kung kaya't ngayoy mahina na ang katawan. Baliwala raw ang iniindang karamdaman sa hapdi ng sugat ng pagsisi. Dahil bilang panganay na ate, wala raw siyang nagawa noon para manatiling buo ang kanyang pamilya. Samantala, sa karatig barangay ni na Beverly, naninirahan ngayon ang 3 niyang kapatid na si Tita. Sa ngayon ay kontento na rin siya sa buhay sa kabila ng kanilang nakagisnang kahirapan. Pero laki man sa hirap noon, kayamanan naman daw ang mga alaala ng kanyang kabataan. Ay kahit anong taguan nung maliit pa kami, mahilig kami nung taguan. Muling nanumbalik ang masasayang gunita sa isip ni Tita. Kung maibabalik nga lang daw ang mga panahon, pipilitin niyang patigilin ang oras noong kumpleto pa ang kanilang pamilya.
Samantala, dito sa Canlubang, Laguna namin nakilala ang bunso sa magkakapatid na si Shirley. Subalit mula nang pumanaw ang kanilang ama, naging lamat ito sa masayang imahe nilang pamilya. Nung nabubuhay pa po yung tatay namin, masaya yung buhay namin. Pero nung namatay na po, doon po nagsimula yung ano eh. Ano po yung naging pagbabago na nawala yung Malaki po, malaking paghihirap. Hanggang sa nagkahiwa-hilwalay na nga po kami. Naging mahirap man ang kanyang nakaraan, naging masaya naman ang kanyang buhay may asawa dahil kumpleto ang kanyang naging pamilya. Ngunit sa kanyang pag-iisa, dinadalaw pa rin siya ng pagkalungkot sa tuwing naalala ang kanyang ate Remy. Bihasa man siya sa pagsasaayos ng mga punit o sira sa mga damit, may isang bagay naman siyang matagal nang ninanais na ayusin at buuin. Inihiling namin sa Ama na sana, bago man lang kami mamatay, magkita-kita kami magkakapatid. Kasi mahirap na nga, patay na kami, tapos yung mga anak namin hindi magkakakilala. Iisa ang himutok ng bawat isa. Sa mahal na mahal ko talaga sila. Kaya nga gusto ko hindi ko ma-express kung paano ko pagsabi sa inyo na talagang gusto kong magkasama-sama tayong lahat kasi wala na si Mama. Iisa ang nilalaman ng kanilang puso't diwa. Sinasama ko sa panalangin ko ang aking kapatid na sana maayos naman ang kalagayan niya kung nasaan man siya ngayon. Mga minuno. Iisa ang dasal na ibinubulong sa langit. Subalit mistulang iisa rin ang guhit ng kanilang mga palad. Noon pa may tinanggap na ng tatlong Maria ang pagkatalo sa laro ng buhay. Matagal na nilang pilit nilulunok ang pait na kapalaran. Gayunpamay, hindi raw sila susuko kailanman. Patuloy nilang inaasam ang pagsapit ng araw na muli nilang makakasama ang kalaro sa taguan at ang kapatid na si Remy. Sa aming pagbabalik, Lord, sana magkita-kita kami ng mga kapatid ko. Kung kailan ako pupunta doon. Kung sana silang pumunta dito sa akin kasi wala naman akong maiipon na pera, ganun. dito sa Leyte natagpuan namin ang pangalang Bukang Bibig ng magkakapatid ng Monares. Pangalan ko po si Remy Monares Albao. Dati inakala niyang Maynila ang magiging kasagutan sa kanyang mga pangarap. Ngunit ang hangarin ay medyo nalihis. Naging kasambahay siya noon. Hanggang sa nakilala ang kanyang napangasawa at inuwi siya sa Leyte. Sa Maynila po na kami nagkakilala. Napawi ang mga matatamis na pangakong binitiwan ng kanyang napangasawa. Ang akala niyang langit ay nauwi sa impyerno. Ang buhay ko dito sa Leyte, simula ako nang dumating dito, parang hindi ko maintindihan. Ganun. Masaya lang ako kapag kapiling kong mga anak. Kasi yung asawa ko, simula kami nag-asawa. Ganun lang talaga ang buhay niya. Inuman, ganun. At saka, palaging barkada. Hindi siya tumutulong sa akin ng paghahanap buhay. 10 ang naging supling ni Aling Remy. Pero karamihan sa kanila ay may kanya-kanya na ring buhay. Sa kasalukuyay, mas pinili ni Remy na hiwalayan ang asawa. At bagamat mahirap, kinakaya niyang itaguyod ang mga anak na nasa poder pa niya. Kahit iwalay kami, nandito pa rin ako para sa mga anak ko. Kasi kung iwan ko yung mga anak ko para sa kanya, wala rin mangyayari. Nagtitinda ng kakanin si Remy sa paaralang malapit sa kanila. Ang barya-baryang kinikita rito ang pilit niyang pinagkakasya sa araw-araw nilang gastusin. Kung kapiling lang daw niya sana ang kanyang mga kapatid, hindi magiging ganito ang buhay niya. Natural, nimiss ko talaga sila. Lalo na kung nasa malaking problema ako.
Kasi yung kung nandun ako, sila makakatulong talaga sa akin. Yung nakakatulong lang dito sa akin ang problema ko, yung mga naaawa sa akin. Mula nang iwan niya ang ina at 3 kapatid, ay unti-unti nang naglaho ang kanilang ugnayan. Hindi bumabalik yung sulat ko. Nung sumulat akong kahuli lang kong sulat na sabi ko sa mga anak ko, may mga asawa na yung mga anak ko. Sige, sumulat kayo. Ako ang maghuhulog. Wala nang kasagutan yan. Simula noon. Namatay ang nanay ko, hindi ko nga napuntahan. Walang araw na hindi niya iniisip ang mga naiwang kapatid na tanging sa mga alaala na lamang niya pinabalik-balikan. Dinadaan na lamang niya sa mga dasal at tibay ng pananampalataya ang kanyang mga pinagdaraanan. Lord, sana magkita-kita kami ng mga kapatid ko. Kung kailan ako pupunta doon. Kung sana silang pumunta dito sa akin kasi wala naman akong maiipon na pera, ganun. Sana, Lord, ibigay mo na sa akin yung magkakataon na magkita-kita kami. Wish ko lang sa aming pagbabalik. Mukhang enjoy na enjoy ang 3 Maria. Sila'y inata. Wish ko lang. Sa lugar na ito, pabulong niyang isinisigaw ang mga hinaing at himutok sa mundo. Dito niya nararamdamang hindi siya nag-iisa. Dito niya napapatunayang ang bawat tapat na hangarin ay may katumbas na katuparan. Hanggang sa mapansin ni Nanay Remy ang isang sobre. Wish ko lang, Remy Monaris Albao, Liti Masbati Masbati. Salamat naman na akong mga pag-ampo siguro sa mga panalangin ko na tanggap siguro ako ni Papa Jesus nga bigyan ako niya ng pag-asa na makita ko yung mga kapatid ko. Tila tumigil ang mga sandali dahil sa malahimalang kaganapan sa buhay ni Nanay Remy. Anong mga problema ko nga kinakailangan ko dito ko hinihingi lahat. Paniwala ko lahat sa dasal, lahat sa dasal ko na yung mga hinihingi ko. Lalo na sa mga trabaho ko nga. Hindi ko alam kung bakit nabubuhay pa kami sa ganito kong buhay. Abot langit ang pasasalamat niya sa biyayang ito. Naiiyak ako sa tuwa sa ganito na nalaman ko na makapunta ko doon sa amin. Makita ko na yung tatlo na lang yung kapatid ko na nandun. Kasi nag-iisa lang ako dito. Kinabukasan, agad kaming tumulak patungo sa aming destinasyon. Samantala, para kumpleto ang lahat, isinama na rin namin si Aling Shirley pauwi ng Masbate. May 1 taon na rin kasi niyang hindi nakikita ang 2 kapatid na sina Beverly at Tita. Ang palusot namin, bibigyan namin silang 3 ng pagkakataong manawagan. Ito naman po yung sinundan ko. Ito po si Tita. Todo bonding na agad ang 3. Sa pagbilang ko ng 10, nakatago na kayo. At di pa mapigilan sa paglalaro ng kanilang paboritong taguan. Mukhang enjoy na enjoy ang 3 Maria. Wala silang kaalam-alam na may isa pa silang nagtatagong kalaro.
Sino yan? Hindi ko na pati nakilala. Ang kaninang tawanan, ngayon napalitan ng makadurog pusong iyakan. Umagos ang luha sa mga mata ng bawat isa dahil sa muli nilang pagkikita. Ang mga yakap at halik, ang tanging maging sukli sa 33 taon nilang pagkakahiwalay. Manay din. Sino po kayo? Nakita niyo sa mga... Siyempre po. Si Nanay Remy na ang nagbunyag kung paano naging posible ang kanyang muling pagbabalik. Ay, wala na. Miss ko lang tumulong sa atin. Yan, ginawa ko nila doon. Doon ako sa kilo. Doon nila natin nila dito. Kami nagpapasalamat at nagkita-kita kami. Maraming salamat. Maraming salamat sa wis ko lang. Kinagagala ko talaga. At nang nahimasmasan, agad na silang tumuloy sa bahay ng kanilang Ate Beverly upang ipakilala nila ang bagong dating na bisita. Dito ba? Boom. Para hindi na maputol pa ang inyong ugnayan, handog din po namin sa inyo ang mga bagong cellphone na ito. Maraming salamat. Tapos na nga ang mahigit 3 dekadang taguan sa buhay ng 4 na Maria. Naging mahirap man para sa kanila na hagilapin ang magandang kapalaran at ang mamuhay ng magkakahiwalay. Sa ngayon, ang mahalagay, muli nilang natagpuan ang totoong kahulugan ng ligaya sa piling ng bawat isa. Ang kanilang kwento ay isa lamang patunay na dinidinig ng langit ang bawat taimtim na panalangin. Ang pagiging pamilya ay hindi lang nakasalalay sa dugong dumadaloy sa ating katawan. Matatagpuan din ito sa mga bisig na handang umakap at sumalo sa atin sa oras ng pangangailangan. Hanggang sa susunod na Sabado po, ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.